Sa Lunes, ihahatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Sabi nila pinaka-importante daw ito. Isang talumpating inaasahang magsisilbing direksyon ng kanyang administrasyon sa nalalabing 2 taon na lang ng kanyang termino. Maraming sektor ang umaasang hindi na lamang ito magiging listahan ng mga nagawa, kundi isang malinaw na pagharap sa mga hamon ng bansa at mga konkretong plano kung paano ito haharapin. Nang tanungin namin ng mga tao kung ano ang gusto nilang marinig mula sa SONA ni PBBM, ang sabi nila, Kasawa na. Totoo talaga. Puro na lang pangako, wala naman pong natupad eh. Yung mapahidotete. Lagi na lang po tayong nakakarinig ng mga pangako. Kahit naman sana kahit walang sana makita hindi tayo puro salita, puro sana sundan din ng action nito. Siyempre, kailangan makinig ako kung ano yung mga layunin niya. Yun, unang dapat kong gawin. Pakinggan ko. Tapos pag napakinggan ko, pipiliin ko kung ano yung nararapat para sa mga taong bayan na lalong-lalo na yung nasa laylayan. ngayon ay makakasama naman natin para pag-usapan ang darating na SONA ni Pangulong BBM si Butch Dalisay Jr., Palanca Award-winning author, essayist at dating speechwriter to the President Ferdinand Marcos Sr., Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo. Wow, you've lived a long life. Medyo, hindi naman sila lahat pinagsulatan ko ng marami. Si FDR talaga, siguro mga 600 speeches yon. Wow. Pero yung mga iba, nakagawa rin ako ng mga ilang piyesa para sa kanila. Ayun, okay. So, welcome to Memo, Sir Butch. We're very happy you could Magandang make umaga. it. Salamat. Thank you. Opo. Bilang dating speechwriter po, mainly of the former President Fidel Ramos, Gloria Macapagal-Arroyo, ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagsulat ng isang State of the Nation address ng isang Pangulo? Well, yung SONA kasi, hindi isang tao sumusulat yan, isang barangay yan eh. Ano? At magsisimula yan sa pag-iisip ng Malacanang na isang tema. Halimbawa, nung panahon ni FDR, noong 1993, naalala ko, level playing field. Ganyan, ano? Tapos yung kay GMA naman, Strong Republic. So magmumula sa kanila yung tema at bababa sa amin yan. At yung mga datos niyan ay manggagaling sa iba-ibang departamento. At if-feed yan usually sa karamihan kasi ng mga speeches sa Malacanang ginagawa ng Presidential Management Staff. No? At least noon. Ako, nakabukod kami sa labas ng Malacanang nung panahon ni FDR. Kaya walang impluensya yung mga... Mahirap din pagka nandun ka sa loob eh. Pero maraming bumubulong. Maraming bumubulong. Kaya dumadating sa amin lahat ng mga datos at binubuo namin at kina-craft at sinastylize namin yan hanggang masaya na ang Malacanang doon sa draft. But what is, in your opinion, ilabasan natin yung opinion ng mga presidente. Ano po sa palagay ninyo, what is the most important aspect, facet of a SONA? Well, basically, at its core, I think every SONA should offer hope. That is the most important thing that a president should do, to offer hope to the people that we are doing what we can and we will do more. Yung SONA naman kasi, dalawang aspekto yan eh. Isa yung ulat sa bayan, at isa, syempre, yung mga pangako. At doon madalas sumasabit. Hindi nga natin naalala na kung ano yung mga unang ipinangako sa atin ng mga... At importante, kung gusto mong talaga umasa yung bayan, ay tapatin mo rin sila sa totoong kalagayan ng bansa sa ngayon. Kasi doon pa lang malalaman na ng bayan kung binobola ka lang o talagang may ginagawa yung pamahalaan eh. So honesty, kailangan talaga. Importante yan na mag-convey sila ng honesty, sincerity, even an admission of shortcomings, kung kailangan. Ang kailangan kasi sa SONA, kumukonekta talaga sa taong bayan eh.
Yung parang yung presidente, ako nag-uulat sa inyo, ito nagawa ko para sa inyo. Hindi Okay. para sa amin. Right, right, right. And in writing speeches in general, gaya ng nasulat ni Sir Butch sa kanyang libro na Windows on Writing, kailangan pag-isipang mabuti yung mensahe. Oo. And the speaker would want to have some hugot lines, yung mga takeaways. Oo, Kung dati, last year, mahiya naman kayo, Oo. ano dapat ang maging linya ng Pangulo ngayon in a nutshell? Nako, mahirap pa sagutin yan sapagkat marami tayong krisis na kinakaharap ngayon. I-predict ko halimbawa na wala akong kinalaman sa zonang ginagawa ngayon. Hindi ko nga alam kung sino yung sumusulat niyan. Pero predictably naman, pag-uusapan niya, unang-una yung krisis natin sa ekonomiya. Na talagang matinding nararamdaman ng taong bayan. Ako mismo, pag nakikita ko yung Meralco bill ko, halos himatayin ako . Kaya gusto ko ng kasagutan sa mga ganyang Right. mga bagay. Siyempre, yung ating krisis din sa politika. At I think yung issue ng corruption ang tumatawid dyan sa dalawang bagay na yan. Ano na ba ang mangyari doon sa ating mga corruption scandal at sa mga investigasyon dyan? Hinihintay ng taong bayan yan. At given na 2 taon na lang si BBM sa Malacanang, at siguro nandun na tayo sa kanyang legacy kung iniisip na niya yun . Ano yung maiiwan niyang alaala sa kanyang naging serbisyo sa taong bayan? May panahon pa naman kasi para gawin niya yung tamang, yung inaasahan talaga sa kanya ng mga tao . You think 2 years is enough? Well, I don't think it will ever be enough to address all the problems we're facing. Pero as far as this issue of corruption na siya na rin ang naglatag sa kanyang zona nung nakaraang taon, kung ito man lang ay mas talagang, if he can bring this to a satisfactory conclusion within those 2 years, itong kasalukuyang investigasyon, malaking bagay na yun. Sa bagay, political will yan Oo. Like for example, minimum wage. Pinaliwanag sa atin ng malinaw naman kanina, Oo. ni attorney, na what is the reason? Why is the Philippines the lowest in minimum wage and the highest in electricity? Ay, Hindi natin maintindihan. Oo. Ngayon, kung kukumpasin lang yan ni BBM, wala nang magagawa ang mga employer. Oo. Wala nang magagawa si Secretary Garin. Mangyayari na lang. So, kumpas lang talaga ng Pangulo yan. Baga may mga bagay na nasa kamay na niya at madaling gawin. Madaling gawin. I don't know about madali, pero kung may political will, magagawa. Even within the 2 years. Right, Sir Butch? Oo, pero siyempre may mga ibang impact yan na iti-take into account din. Kaya naintindihan ko naman yung bind ng isang pangulo sa mga bagay na yan. Kailangan mo talagang i-satisfy yung demands ng taong bayan. But at the same time, tulad halimbawa ng panahon ni Pinoy na he became unpopular for withholding certain benefits for strategic economic reasons. At naalala din natin na panahon ni Digong ay may mga ipinangako siyang benepisyo sa militar na maaring hindi na natin masagot. Kaya wini-weigh din naman ng mga advisor ng Pangulo yan kung ano yung kaya nating ibigay at kung ano yung hindi. Pero siyempre talagang kailangan natin ng economic relief in one way or another. And I think that will be the message that will resonate with people even more than politics in the zona. Alagaan mo kami. Ano? Right, right. Gut issues talaga. Oo. Gut issues, not political. Oo. At itong mga gut issues na ito, Sir Butch and Willard, they were already there long before the Iran-US Yes. problem. Yes. Hindi ba? Hindi pwedeng yun ang gagawing excuse Oo. Dahil matagal na nating problema yun. Totoo. So, ang sinasabi po ninyo, tulad din po ng sinabi ni Kael, tsaka ni Lito Banayo. Yes. Talagang kailangan maramdaman ng tao na yung sinasabi ni Pangulong BBM Oo. ay konektado sa kanilang Sikmura. bituka. Sa sikmura yan. Ganyan. Kasi again, itong mga impeachment issues, siyempre, importante yan at sabihin na natin entertaining. Pero at the end of the day, actually, pwede mong ispin yung impeachment as a
as a corruption trial. Eh. Ano? And corruption is economic. It's money out of your pocket. Eh. Na ninanakaw eh. Kaya lahat yan konektado pa rin sa issue talaga ng yung welfare ng taong bayan. Okay. May mga naalala ba kayo, Sir Butch, na talumpati ng mga past presidents natin na naging, kumbaga, turning point ng kanilang administrasyon at pwedeng paghugutan ng aral ni BBM sa kanyang magiging SONA this time? Well, nothing as dramatic as BBM's corruption Accusations. speech. Oo, kasi bihira naman talaga sa SONA na mayroong earth-shaking na actually, ang hirap sa mga SONA, hindi sila memorable dahil naging accounting, parang financial statement sila eh. Ito yung ginawa natin, to. Hanggang nauubos dun sa detalye. Pero walang nararamdaman yung taong bayan na, ano ba talaga, ang basic question yan, mas maganda ba buhay natin ngayong taon? At ano mangyayari sa susunod na taon? Saan mo kami dadalhin? Show us one good thing. Right. Ganon, or 1, 2, 3. You don't need a laundry list of accomplishments, how many bridges, how many... Importante yun, pero iwanan mo na sa mga accountant yun. We want to feel better about ourselves. So, what have you done and what will you do to make that happen? And to make it more communicative. Yes. Nabanggit ko nga si Ronald Reagan, no? Sabi nga nila one of the best Communicators. communicators. Yes. And he would also always resort to anecdotes. Yes. To Oo, simplify things and to symbolize. Tama. Oo. Parang si Mang Pandoy. Di ba naalala pa natin si Mang Pandoy hanggang ngayon? Tapos si GMA, yan. may Bangkang Papel Boys. Bangkang Papel Boys. Oo. Siyempre, minsan risky din yan. Kasi, siyempre, tatanungin mo, ano nangyari din sa mga bangkang papel boys? May resibo din yan eh. Correct. Kung ako naman, naalagaan ko na yung mga taong yun, di ba? Siya ang nagiging barometer kasi ng progress kung may nagawa bang administrasyon yung Right. mga taong present nila. And considering what we're going through now as a last question, Oo. as a seasoned writer, and I'm sure you still observe, you're retired but you still Yes. observe, ano pong inaasahan ninyo na maririnig ninyo sa Lunes? Considering the failures, the things that have not happened as against the things that they were able to accomplish. I think I will be looking for a commitment from the president to pursue what he began last year to the end of his presidency. Na kung ito man lang ang maiwan ko sa ating bayan at sa ating kasaysayan, gagawin ko ito. I mean, I will stake my word and my reputation and my legacy on it. And I think for BBM kasi, para sa akin, this is his, sabihin na natin, last chance at redemption. Kung ayun man lang ang hinahabol niya eh. And I think people will recognize and appreciate that if he's sincere about it. Ayun, naku, ayun na naman, last chance at redemption. Nakaka-pressure. Nagsabi na po ang Malacanang na magiging simple ang kanilang State of the Nation address. I really don't know how they're going to do that. To make it simple? Talaga ba? Okay, kasunod ang usaping yan, sama-sama po nating basahin. Ang sagot ng madla, online. Ano ang gusto nilang marinig sa SONA ni PBBM? Ang sabi nila, Arturo Almendras, acknowledge wrongdoings and shortcomings, then move forward. Yeah. Ipakulong na ang mga kailangan ipakulong kasi without fear or favor. Gaya ng sinabi ni Sir Butch, ha? Oo. Justin Simafranca Medina, it's time to face the music, the people, and God. If it's your time, then so be it. Ano yan? Bakit ba naman parang if it's your time? Xavier Angulo, his stance on Pac Silica. Oh, maganda rin yun. Specific issue na kailangan Because is i-address. that really going to give us a lot more production jobs? Hindi ba? At kung may kapalit ba yan? Yes. Sabi naman ni Krishna Alonto, in fairness, napaalis niya ang mga Chinese spy at pogo. Ngayon, tingnan natin kung mapapaalis din niya ang mga tuso sa gobyerno. Dodong Abay, harapin na niya ang lahat dahil laglagan na. Wow.
Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Butch Maraming salamat Dalisay. din. Thank you, Sir Maraming Butch. salamat. It's an honor. Thank you. Thank you.